Ako po ay si Arnulfo Sepe. Member po ako ng Parañaque Center Church sa Parañaque, sa may Green Heights. At ako po ay laging nanonood sa YouTube ng Oras ng Pag-aaral. Mula po nung ako'y manood sa YouTube ng Oras Pag-aaral, ay lalo po nadagdagan ang aking nalaman sa Biblia. Actually po, ako'y nabautismuhan nung last July 24, 2017. So mula po noon, lagi kong napanood yung YouTube at na-enjoy po ako kasi malaki yung pagbabago dahil mas madali ko pong naintindihan ang lesson. At maliwanag po ang mga paliwanag ni Pastor Biom at Pastor Sabat. Ay tas puso po akong bumabati sa kanila. At naway kayo po na hindi kayo po na gusto rin manood sa YouTube o sa Hope Channel ay ma-enjoy po niyong paganood at madadagdagan yung nalalaman sa pag-aaral ng Biblia, sa oras ng pag-aaral. Happy anniversary sa oras ng pag-aaral. Happy 10th anniversary, Oras ng Pag-aaral, from Marco's SDA Church. Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang makakasama nyo para sa ilang minutong talakayan at kasama natin walang iba kundi ang ating magiting na tagapagturo at kasama sa programang ito na si Pastor Nestor Ilioma. Atin po siyang tanungin sa mga magagandang balita na kanya nasasagap at kamustahin. Ayan, Pastor, kami po ay natutuwang ipahayag sa ating mga kapatid na sa linggong ito ay dumalaw ang Legal Education Board ng Supreme Court ng Pilipinas at tinignan yung aming application for College of Law. At bago sila umalis ay nagbigay ng positive na go signal na pasimula na ang programa ngayong Agosto at upang ang ating mga young people hindi na pumunta sa iba pang mga paaralan kundi masanay sila sa ating sariling paaralan. Napakagandang balita nito. Isa na namang karagdagan at oportunidad para sa ating mga kabataan ang makakuha ng ganitong kurso. At hindi po namin makakaligtaan na muling ipaalala sa inyo na mabilis ang takbo ng panahon at patuloy nating pinagdiriwang ang ika-5 anibersaryo ng Oras ng Pag-aaral. At sa darating po na ika-2 Sabado ng Nobyembre, na aming kayong inaanyayahan na sana'y magkakasama-sama tayo para sa pagpupuri sa atin hong Panginoon. Meron kami inihandang magandang programa ukol sa pagdiriwang na ito. Nga lamang hindi pa namin masabi kung saang lugar at ito i-announce din namin sa lalo't madaling panahon. Sana'y patuloy po kayong sumabaybay at makasama namin sa talakayan. At ako po'y naniniwala, pagkakalooban tayo ng Diyos ng marami pang mga kaalaman upang maunawaan natin ang kanyang mga salita. At ganoon din gusto ko pong kayo ay anyayahan na sana'y makakuha kayo ng kopya ng leksyong ito na siyang pinag-aaralan sa gabi-gabi, na dito ay matutunghayan natin ang mga gabay para sa pag-aaral ng Biblia. Tayo po ngayon ay nasa ikatlo ng serye ng ating pag-aaral. Subalit bago po tayo dumako sa panimulang mga salita tungkol sa pag-aaral na ito, gusto ko munang pasalamatan ang napakagandang patotoo nitong si kapatid na Arnulfo Sepe na kaanib ng Parañaque Church. Gayon din naman ang ilang pang mga kaanib sa Park Home SDA Church. Maraming pong salamat sa inyong patotoo na tunay na kayo pinagpala sa pamamagitan ng Oras ng Pag-aaral. Ngayon po ay tayo nasa ika-3 serye na ng ating pag-aaral. Ang pamagat nito ay paghahanda para sa pagbabago. Nabanggit natin noong mga nakaraan na ang ating buhay ay palagi na lang mayroong pagbabago. May mga bagay nga na maaaring magbago sa bawat sandali.
ang katotohanan, ang tanging bagay na hindi nagbabago ay mismong iyong pagbabago. Sa ating pong talakayan, ating pag-uusapan kung ano ba ang dapat mabago. Paano ba inihahanda ang pagbabago at ano ang epekto nito sa buhay ng pamilya o sa ating buhay. Ito po ang issue na ating bibigyang pansin. Subalit bago tayo dumako dyan, anyayahan muna natin at hilingan si Pastor Relioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit, salamat po sa katubusan na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa banal na kasulatan na siyang saligan ng aming pananampalataya. At salamat din sa patnubay ng banal na Espiritu na ngayon ay muli naming mararanasang gagabay, magbibigay ng karunungan at magbibigay ng pangunawa sa sinuman na mayroong taimtim na pagnanasang maunawaan ang inyong banal na kaloob. Pagpalain po kami ni Pastor Sabat sa pangunguna sa pag-aaral na ito. Madala namin ang aming mga taga-subaybay sa isang karanasan na magdadala ng pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus, sapagkat hinihiling namin lahat ito sa kanyang matamis na pangalan. Amen. Ang ating pong susing talata na bibigyang pansin para po sa ating pag-aaral ay masusumpungan sa mga awit, 85 talatang 13. Ang sabi po dito ay, katuwiray mangunguna sa kanya at gagawing daan ang kanyang mga bakas. Narito, Pastor, ang pangungusap na isinulat ni Cora, sabihin natin sa English, ay nagpapakita na ang katwiran ang mangunguna. Ang ibig sabihin, ito ang pangunahin sa buhay ng isang nagtitiwala sa Diyos na dapat ay ano man ang mangyari sa kanyang pang-araw-araw na buhay, may mga darating na mga pagbabago, ang katwiran ang gagabay sa kanya sa pagharap sa mga pagbabagong ito. Kaya napakahalaga talagang isipin at paghandaan yung pagbabago dahil actually hindi natin alam kung kailan nararapat mong harapin o ano. Bigla na lamang dumarating itong bagay na ito. Ngayon, ang katotohanan ng mga pagbabago ay may malaking kaugnayan din sa buhay ng isang tao. So kaya ang katanungan ay, may iwasan ba ito? Hindi maiwasan, Pastor. Ito ay kabahagi ng buhay ng tao. Sa English ay inevitable ang ginamit na salita na ito ay naka-weave sa ating karanasan sa araw-araw. May mga magbabago mula sa ating pagkasilang hanggang sa kamatayan, kagaya ng pinag-usapan natin sa mga nakalipas na leksyon na ay may mga pagbabagong mangyayari na pwedeng mabuti o maaaring ito'y masama na pagbabago sa ating buhay. Kaya kung tatanungin natin ang kasaysayan nitong si Pablo, anong epekto ng kasalanan kung yun ang pagbabasihan natin sa pagbabago ng kanyang karanasan o ng karanasan ng isang tao? Ayan, sa Roma 3:23, Pastor. Narito ang isang payak, subalit makapangyarihang katotohanan na dapat tanggapin ng sinuman. 3:23. Dito sa Roma 3:23 ay sinasabi, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, ang lahat ay nagkasala. So, in-embrace ng pangungusap na ito, ang lahat ng tao mula kay Adan hanggang sa huling taong mabubuhay at isisilang na sa kanyang pang-araw-araw na buhay, naroon nakikipag-wrestling siya, nakikipagbaka sa katotohanan na siya ay nasa kondisyon ng pagiging makasalanan at hindi niya naabot yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kanyang ini-expect na dapat ay ating maging kabahagi sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa makatwid, ipinakikita sa atin kung ano ang magiging dapat nating reaksyon na may kinalaman itong pagbabagong ito. Ano ba yung mga babala ni Pablo at yung mga pangako na kanya ibinigay sa mga karanasan ng Israel? Ayan, narito ang isang object lesson. So gumamit si Pablo, Pastor, sa kanyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 10 ng karanasan ng Israel sa lumang tipan. Ayan, 1 Corinto 10, 1 hanggang 13. 1 Corinto 10, 1 hanggang 13. 13.
Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu at lahat ay nagsisiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Nihiwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsintindig upang magsipagsayaw. Nihiwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Nihiwag din naman nating tuksuhin ng Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pagitan ng mga ahas. Nihiwag din kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ni mga nadatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao, datapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito inyong matiis. Ayan, Pastor, narito ang ilustrasyon na ginamit ni Apostol Pablo upang magdala ng babala sa mga Kristiyano at sa mga kaanib ng iglesia nung kapanahunan niya at sa kapanahunan natin. Ibinalik niya ang kanilang kaisipan doon sa mga naranasan ng mga Israel. Napansin mo, Pastor, may ilang bagay akong papansinin dito sa iyong binasa. Una, ginamit yung lahat, lahat, lahat. Ilang beses kayang ginamit yun. Napansin mo, total, lahat sila nakaranas ng pagsagip mula sa Ehipto. Nakaranas ng bautismo, nakaranas na magsipagkain ng mana, nakaranas na uminom na galing sa Espiritu. Lahat sila tumanggap ng pagpapala ng katubusan galing sa Panginoon. Pero kung papansinin mo, Pastor, ay nagkaroon ng pagbabago ng terminolohiya si Pablo mula versikulo 5, karamihan, karamihan, karamihan. Sa English ay some, some, some. Ang ibig sabihin ay, ano nangyari? May mga ilan na naapektuhan ng klase ng pamumuhay ng mga tao naroon sa ilang. Kagaya sumamba sa Diyos-Diyusan, sila ay nag-complain, nag-murmur sa leadership, at kung ano-ano pa. Ang mga ito ay sinabi ni Pablo para maging halimbawa na wag na nating tularan sila. Kagaya nga, 2 beses ginamit yun eh. Talatang 6 at talatang 11 ay ginamit yung nangasulat sila bilang mga halimbawa para sa atin. Now, ano ang dinidiin ito? May pangako at may bababala na sa ating mga karanasan sa ating Kristiyanong pamumuhay ay dumarating yung mga pagbabago na yung ibang tao na-impluensyan, pero sana tayo manatiling nakatayo sa katotohanan. Yeah, sabi kang ganoon ay sa marami daw paraan, marami daw yung kinikilos sa buhay ay ito'y dahil bunga ng mga reaksyon sa pagbabago. Di ba may mga pag-aaral nga na nagpapakita na ang tao daw ay hindi karakaraka nais yung pagbabago o yung pagbabago. Ayan. Kasi, kung minsan, Pastor, may dalawa kasing klase ng pagbabago. Ayan, discussin natin. Meron yung tinatawag nating evolutionary, yung dahan-dahan na pagbabago, or meron yung revolutionary, yung bigla. Kaya yung tao magre-resist kasi bigla eh, na dati-dati ganito ang kulay, bigla na lang papalitan ninyo. Dati-dati ganito ang simula ng programa, binago ang time. Nagre-react yung sa loob lang ng iglesia sa pagsamba, may kaunti ka lang na baguhin, magre-react sila. Bakit? Kasi ang pagbabago, pagka ito ay biglaan, ano nangyayari? Kaya nga sa Kristiyanong pamumuhay, hindi bigla yung ating pagbabago. May development at maturity na dapat mangyari para
hindi mag-resist at lumaban ang tao doon sa gusto ng Diyos na mangyari sa kanya. At meron din namang pagbabago na madalas ay dala ito ng mga tukso. Ayan. Oo, na kung ikaw ay magkakamali sa iyong gagawing pagbabago, Maapektuhan. mapapektuhan ka Magkakaroon rin. ng resulta at Oo. hindi lamang ikaw, ang buong sambahayan ng tao na involved ay maapektuhan. Kaya nga mga ginigiliw, napakahalaga na pinupunto ng atin hong talakayan na upang hindi tayo maapektuhan na maakay sa maling kalagayan sa buhay nating ito, ang pangangailangan natin ay ang espiritual na kalasag upang sa pagharap natin sa anumang pagbabago, magdudulot ito ng napakagandang reaksyon sa ating mga buhay. Katulad halimbawa, ano ba yung mga pagkakamali na ginawa ng mga tao doon sa pagbabago sa katayuan ng kanilang buhay? Ayan. Magkukuha tayo ng 2 o 3 halimbawa, Pastor. Dito sa gawa, itinala ni Lucas sa Kapitulo 5, 1 hanggang 10, ang pagbabago na nangyari sa buhay ng isang mag-asawa. Ayan. Sa mag-asawa na nakatala dito sa 5, 1 hanggang 10. Pansinin natin, Pastor. Gawa, Kapitulo 5, 1 hanggang 10. hanggang 10. Ang sabi po dito, datapot isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Safira ay nagbili ng isang pag-aari at tinilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinalang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy na natili pa, hindi baga kayaoy na nanatiling iyong sarili at nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan, ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias sa mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat na nakakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ang gayon ng lupa. At sinabi niya, oo sa gayon. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito na nga sa pintuan ng mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay na handusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay at siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. Ayan, Pastor, mapapansin natin na dito may kaanib ng iglesia. Member ng church ito at sila ay nangako na magbigay ng donasyon para sa tulong sa progreso ng iglesia. Ipinagbili ang kapirasong lupa. Nung makita nila na malaki yung amount, ay nagpasya sila na mag-iwan ng bahagi nito. Tingnan niyo, Pastor, may pagbabago. Ano yung pagbabagong nangyari? Nagbenta, meron silang hawak-hawak ngayon, hindi na lupa, kundi cash. At yung money ay nakaapekto sa kanila kung ano ang priority na gagawin nila. Nangako silang ibibigay sa gawain, pero nung makita nila na ito'y malaki, ay pinag-imbutan. The word is, inimbut nila ito at nagsinungaling sila sa banal na espiritu. Pansinin natin, Pastor, ang tagpong ito ay nagtuturo sa atin na nagkamali yung si Ananias at Sapira sapagkat ang pangako nila sa Diyos dapat gampanan pag may mga pagbabagong nangyayari sa ating buhay. Alam nyo kasi, minsan kapag hindi mo pa natatanggap, minsan yung mga nagdudulot din naman ng tukso sa buhay natin, may mga pagkakataon na kapag nananalangin ka, Panginoon, bigyan mo ko ng ganito. At pagka ikay binigyan ng Panginoon, maliwanag yung direction mo, pero pag hawak mo na, doon na ngayon na umahantong sa pagkakamali. Kayo nagkakaroon ng ibang espiritu sa loob ng tao. Ayan. Ikalawang karanasan, pansinin natin ang Genesis Kapitulo 16, 1, 2, 5 at 6. Genesis 16, ito yung karanasan ni Abraham nung hindi siya magkaroon ng anak. Ano ang kanyang ginawa? Nasa sitwasyon siya ng pagbabago, mag-asawa na silang matagal ni Sarah, ay hindi siya magkaanak. Ano ang kanyang ginawa? 16, 1, 2, 5, 6.
At si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya, at siya'y may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. Dos. At sinabi ni Sarai kay Abraham, narito ngayon ako'y hinahadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamani ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abraham ang sabi ni Sarai. 5 at 6. At sinabi ni Sarai kay Abraham, ang aking pagkaapi ay sumasa iyo, idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan, at nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang umatol sa akin at sa iyo. Datapat sinabi ni Abraham kay Sarai, narito ang iyong alila ay nasa iyong kamay, gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At dinuhagi siya ni Sarai, at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. Ayan, narito ang isa na namang pagbabago. Hindi magkaanak, ay merong pagkakataon na yung kanyang servant, kasi ito'y accepted sa kultura doon sa lugar ni Abraham sa siyudad ng Ur, ay anong nangyari? Binigay ito, pero yung ganong kultura, pastor, ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. So, ano nangyari? Nagkaroon nga ng anak, pero mas malaking gulo. At hindi lang sa panahon niya, kundi hanggang ngayon, pastor, ang epekto ng pagkakamali ni Abraham ay nararamdaman pa rin ng ating sanlibutan. Ito yung paglalaban ng Hudyo at ng mga Muslim. Dito nang galing yung mga Arabian, itong mga taong ito na galing kay Ismael. Sa mga ginigiliw ating nasaksihan kung ano nagiging reaksyon ng iba't ibang mga tao, maging ang mga karakter sa Biblia, na may kaugnayan sa pagbabago. At isa sa pinakamalaking, ang sabing ganoon, pagbabagong hinaharap ng isang tao, walang iba kundi kapag siya'y nag-asawa. At dito, nais nating bigyang pansin kung bakit ba ang kasal ay sinasabi natin na pinakadakila sa buhay ng isang tao na may kinalaman ang pagbabago. Ayan, pastor, papansinin ninyo na ang kasal ay iiwan mo ang... Pansinin natin yung unang pangungusap ng banal na kasulatan, pastor. Dito sa Kapitulo 2, at mapapansin natin ng Genesis. Ayan. Genesis, Kapitulo 2, versikulo 23 hanggang 25. Ang sabi po dito ay ganito. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwa-hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. Ayan, sa pasimula, pastor, mapapansin natin na nang planuhin ng Diyos at pahintulutan ang kasal ng Biyernes ng hapon ni Adan at Eva, sila'y sabi rito, laman at buto ng kanilang katawan. At sila ay sabi roon, iiwan ng lalaki. Basic yan. So anong mga mangyayari? Dapat umalis ang anak na lalaki at anak ng babae sa kanyang puder ng kanyang mga magulang. May pagbabagong mangyayari. May malaking pagbabago yan. Ikalawa, sila'y magpipisan, magkikreate sila ng isang panibagong bahay, at sila'y magiging isang laman. Very basic ito. At pagka tayo nagka-counseling ay lagi nating sinasabi ito na sundin, dahil pag hindi, magkakaroon ng mas maraming problema pag hindi humiwalay yung mga bagong kasal sa kanilang mga magulang at mga kamag-anak. So kaya atin ding tandaan na yung both party ay galing mula sa iba't ibang magkaibang background. Background. Magkaibang pamilya, at magkaiba rin ng interest marahil, at bigla ngayon magsasama silang dalawa na hindi nakasama yung kanilang pamilyang pinanggalingan. Kaya talagang magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanilang pamumuhay. Tama, pastor. May adjustment na mangyayari. At pagka yung unang 2 taon, pag ang sabi ng mga nag-aaral ng family, yung unang 2 taon, pagka hindi sila nakapag-adjust, pastor, ang tendency maghiwalay. Yeah. Kaya dito ang prinsipyo ay kailangan nila yung paghanda para sa pag-aasawa. Ngayon, tingnan niyo bakit ba pagkatapos ng mag-asawa o ng ng lalaki at babae ay naging mag-asawa, yung pinakamahalagang ugnayan nila sa kanilang buhay ay sa pamamagitan na lamang nila
o ng kanilang asawa. Ayan. Mas mahalaga na, sasabihin natin, Pastor, mahalaga ang ating relasyon sa ating mga magulang at mga kapatid, pero pag nag-asawa ng isang tao, yun ang mas closer ang relationship kaysa sa magulang o sa kanyang mga kapatid. Marcos G7. Dito po sa Tingnan natin Marcos, sa Bagong Tipan, Kapitulo napagkat nabasa 10, na natin yung sa Genesis kanina. Marcos G, talatang 7. dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Ayan, inulit ni Marcos yung pangungusap ni Moses doon sa kanyang tala sa Genesis nang ibig sabihin, iiwan. Bakit iiwan? Kasi ang priority niya na pastor ay yung kanyang asawa. Bagamat dapat ay suportahan pa rin ang mga magulang na tumatanda, pero ang sinasabi ng ating leksyon ay mas importante na yung relasyon ng mag-asawa kaysa sa relasyon sa magulang o sa kapatid o mga kamag-anak. Oho. So, maraming challenge, sabi nga ganun ay, pagka ikaw ay nagpakasal, actually pinakasalan mo yung conflict eh. O, kung naniniwala kayo doon, na dahil una pa lang talagang naroon na yung conflict, pero ito naman yung nagbibigay ng katatagan sa mag-asawa kung paano nila mapapanagumpayanan. Tama yun, Pastor. Kung dumarating ang mga conflicting na karanasan sa kanilang buhay, ay anong nangyayari? Dapat magkasama silang haharap nito. Hindi sila magbibitaw. Dahil the moment na hindi ko kaya ito, iiwan na kita, ay doon magkakaroon ng kasiraan. Kaya marami ang nagdi-divorce, marami ang legal separation dito sa ating bansa. Kasi, ano ang kadahilanan? Hindi sila makapag-adjust. Hindi nila matanggap yung mga pagbabago na nangyayari sa kanilang buhay ng asawa. So kaya nga, sabi ko kanina, sa pag-aasawa talagang napakahalaga yung paghanda. Kaya pagka sinabi nating paghanda, di lamang yung paghanda sa kasal. Kalimitan kasi, yung ang handa lang. Hindi, ang pinaghahandaan yung kasalan. Kasalan lang. Hindi yung after doon. Ang pinaghahandaan ay kung magkano gagastusin, saan kakasal, sino magkakasal, sino mga participants. Ay, ang ganda ng preparation. Pero hindi nila pinaghandaan, kagaya ng yung sinabi, Pastor, yung after na, yung first week pa lang o first 2 months ng kanilang buhay. Ano ang mangyayari? Kaya malaki may tutulong dito para doon sa mga naghahanda para sa kanilang pag-aasawa o doon sa nag-iisip na mag-aasawa, paano ba dapat talagang ihanda ang kanilang mga sarili para sa pag-aasawa? Ayan, 1 Corinto, Pastor. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto ay itinala niya ang isang kapitulo na tinatawag nating kapitulo ng pag-ibig at ito ang batayan sa ating pakikipagrelasyon doon sa ating mapapangasawa at sa kanyang sambahayan. 1 Corinto 13, 4 hanggang 8. 1 Corinto 13, 4 hanggang 8. Sabi dito, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananagihili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, hindi maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Ayan, Pastor, idinidiin ni Apostol Pablo dito sa mga talatang ito na ito ang batayan, ang basis ng ating pakikipagrelasyon sa ating asawa at yun ay ang pag-ibig. At ito ay divine na pag-ibig. So, maka-Diyos na pag-ibig, Pastor. So, at ito yung mga karakteristik yung ating binanggit. So, ibig sabihin, sa paghahanda para sa pag-aasawa, ito yung kauna-unahang isa sa alang-alang. Unang-una sa lahat, hindi ko alam, Pastor, pero pag ako'y nagka-counseling, ang una kong tinatanong doon sa nobyo at nobya ay talaga bang mahal ninyo ang isa't isa? Dahil kung hindi, ay wala tayong basis sa pagsasamahin nito at ibubuhol natin yung knot ng matrimony para sa kanila. Yeah, dito sa ating leksyon ay merong mga suggestion kung paano mo daw ihahanda yung iyong sarili sa pag-aasawa. Hindi ko lang alam kung ito ay papasa sa iyong mga pamantayan. Sabi dito ay kailangan daw suriin
ang ating magiging asawa at tingnan kung siya'y magiging mabuting katuwang sa atin. Ayan, tama yun, Pastor. Oo, tatanong mo ba na siya ba'y masipag? Ayan. O, Akala ko, itatanong mo, Pastor, magkano ang nasa bangko? Ay, o di kaya, siya ba'y mainitin ng ulo? Maganda rin naman na dapat na inaalam ito kasi ang sabi gano'n, ang pag-ibig daw ay tinatanggap eh. Love covereth multitude of sin. Paano kung alam mo nang mainitin ng ulo? So, paano mo i-reconcile? Ayan, Pastor, dapat nga complement at supplement. Kung mainit ang ulo niya, ikaw malumana. Hindi po pinagsasama ng Diyos yung dalawa na parehong sumasabog na bulkan. Hindi. Yung isa ay mapagpahinuhod, yung isa naman ay magagalitin. Pero later on, nag-a-agree na sila. Bakit? Kasi napapahiya yung isa. Galit ng galit. Ito namang isa ay napakabait at hindi man lang sumasagot. Nakakabago yun. Ang sabi dito ay, sa pagsusuri daw ng mapapangasawa, ay itinatanong yung magkapareho ba kami ng pananampalataya. Yan. At ano kaya ang iniisip ng aking mga kapamilya at kaibigan tungkol sa aking mapapangasawa? Yan. Ay sabi naman ng iba na bakit sila ba ang pakikisamahan? Ayan. O, di ba? Pero papansinin natin, Pastor, at ewan ko, dinidiin ko rin ito pag ako ang nagkakasal, na hindi between two people ang pag-aasawa. It is between two families. Dalawang pamilya. Kaya nga yung ating pag-aaral ay pamilya na haharap sa mga pagbabago at isa ito, yung may tatanggapin ka ng bagong tao na magiging kabahagi ng inyong sambahayan. Ayan. So mga ginigiliw, napakahalaga nitong pinag-uusapan natin, lalo tigit sa paghahanda para sa pag-aasawa. Unang inihahanda ng magkapareha ang kanilang sarili kung paano nila tatanggapin ang isa't isa. At sa panahong sila ay nag-isang dibdib, na ikasal na, kailangan pa rin na paghandaan nila yung kanilang magiging anak. Maaring yung iba hindi pinalad na magkaanak. Subalit, ito'y pinaghahandaan sapagkat layunin nito yung makabuo ng isang pamilya. Ayan. Ngayon, dito ay tinatanong natin, paano daw ba pinapayo ng Biblia ang pag-uukol o yung tinatawag natin pagpapalaki ng mga bata? Ayan. 127 ng mga awit 4 at 5, Pastor. Dito po ang sabing ganoon sa mga awit 127, 4 at 5. 4 at 5, kung paano ang mga pana sa kamay ng makapangyarihang lalaki, gayon ang mga anak ng kabataan. Maginhawang lalaki na pumuno ng kanyang lalagyan ng pana ng mga yaon, sila'y hindi mapapahiya pagka sila'y nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway sa pintuang bayan. Ayan, Pastor, ang ginamit ditong ilustrasyon sa talatang ating gagamitin ay pana. Yung mga anak na ipagkakaloob ay mga pana. Now, paano ba ginagawa? Ano ba ang gamit ng pana? Pan-target, Pastor. So, dapat ang ating mga anak may target at purpose kung bakit sila ay palalakihin na may pagkatakot sa Panginoon. Yan. Ano ang target natin layunin para sa kanilang paglaki? Now, alam niyo may mga pana na baluktot, ay pagka itinira mo yan, ay ililihis yan. Hindi yan tatama sa target. Nang ibig sabihin, ang target natin bilang mga magulang ay ang ating mga anak lumaki na may pagkatakot sa Panginoon. Ayan. So talagang mahalaga yung paghahanda kasi tulad niyan, ang expectation, ang mga anak natin lumaki na may pagkatakot sa Diyos. Dito po ay ipinapakita sa atin na bilang mag-asawa, ihahanda rin yung pagpapamilya. Dahil pagka kayo'y nagkaroon ng anak, kung hindi kayo naging handa, hindi ninyo to maaakay doon sa tamang prinsipyo na nakabatay sa banal na kasulatan. So kaya dito pinapakita sa atin, lalo tigit dito sa ating pinag-aaralan, napakahalaga yung paghahanda sa pag-aasawa. At mahalaga rin para doon sa mga umaasang magiging mga magulang na maging handa sa ganitong napakabigat na katungkulan. Kaya nga dito, sinasabi natin, paghahandaan mo kaagad yung magiging edukasyon ng iyong anak. Saan mo siya papaaralin, ano yung mga gusto mong
pundasyon na may bibigay mo sa kanya upang maging matatag na Kristiyano. Ngayon, ano ba yung edad naman na sinasabi ng Biblia para sa isang matandang lalaki? Ayan, dito sa 90 versikulo Gs ng mga awit. 90 Versikulo Gs ng mga awit, sinasabi ay ganito: ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay maabot ng 80 taon, gayunmay ang kanilang kapaluluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami nagsisilipad. Ayan, Pastor, para maintindihan ng ating mga taga-subaybay, bakit ganun yung ating tinatalakay, nagkakaroon ng pagbabago sa bawat buhay. Una, yung pag-asawa. Ikalawa, yung pagkakaroon ng anak. Ngayon, sa ating pagtanda. Ayan, old age. Hindi pwedeng iwasan, Pastor. Kanina, nagbibiro kayo sa pasimula ng ating programa, ay tumatanda na tayo. Okay? May mga pagtanda at marahil ay maraming mga pagbabago ang mangyayari sa ating pagtanda. Physically, emotionally, pati sa ating paglilingkod ay nababago ito. Now, pansinin natin, Pastor, na ang old age ay kabahagi ng pagbabago na inanticipate na ng banal na kasulatan na pwedeng mangyari sa sinuman. Ang ganda nitong ating pinag-aaralang ito. Ma-appreciate natin sapagkat sa bawat yugto ng buhay natin, talagang may magbabago. At yan itanggapin natin at sa hindi, darating sa buhay natin. Magiging senior citizen tayo. Dapat pinaghahandaan talaga, di ba? Kaya yung iba, meron tinatawag na retirement plan. At yung iba nga, pinaghahandaan din yung kanilang medical condition na maaaring dumating sa kanila. Kasi maraming magagastos dahil panay ang pa-ospital na at mga pakonsulta. Ngayon tingnan natin, ano ba yung mga prinsipyo naman mula sa banal na kasulatan pagka sinabing paghanda? Ayan, basahin natin ang kapitulo 71 ng mga awit. 71. Mga awit 71. Ayan. Ang sabi po dito ay ganito. Basahin natin talatang 1, 3, 2, at 7. Sa iyo, O Panginoon, nanganganlong ako. Huwag akong mapahiya kailanman. Iligtas mo ako sa iyong katwiran at sagipin mo ako. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin at iligtas mo ako. Talatang 3 at saka 5. Ikaw ay maging kanlungan ng aking tahanan na aking kapaparunang lagi. Ikaw ay nagbigay utos na iligtas ako sapagkat ikaw ay aking malaking bato at aking kuta. Sapagkat ikaw ay aking pag-asa, O Panginoong Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Pastor, nandito, ang pamagat nito sa ating Bible, kung iyong mapapansin ay panalangin ng isang matandang tao sa pagliligtas. So, ito yung mga prinsipyo na dapat gawin ng isang tao na tumatanda na. Unang-una sa lahat, papansinin mo, Pastor, yung iyong mga binasang talata ay nagtuturo na magkaroon tayo na personal na pagkakilala sa Diyos. Hindi dapat na sa kabataan lamang natin kilala ang Panginoon. Dapat mas higit ng kakilala natin ang Panginoon sa ating pagtanda. Isa yon, basic yon, Pastor. Ikalawa, mag-develop tayo ng mga mabubuting mga ugali. Talatang 6, Pastor. Habits. Talatang 6 ng chapter 71. Ang sabi dito sa mga awit, kapitulo 71, 6 ay ganito. At 14, ayan. Sa pamamagitan mo ay naalayan ako mula sa bahay bata, ikaw ang kumuha sa akin sa tiyan ng aking ina, ang pagpuri ako'y magiging lagi sa iyo. 14, Ngunit ako'y maghihintay na palagi at pupuri pa ako sa iyo ng higit at higit. Ayan, Pastor, narito ang ikalawang punto ay magkaroon ng development ng mabuting ugali sa ating buhay mula nung tayo'y kabataan hanggang sa ating pagtanda. Kasi meron yung mga sabi ng mga young people, lalo namang mas mahirap nang intindihin itong mga tumatanda. Panggulo pa. May mga worker pa kung minsan na sila yung nakikipaggulo pa sa mga kabataan na. Hindi. Dapat tayo na yung nagbibigay ng payo at gabay sa kanila. Hindi tayo yung nanggugulo sa mga nangyayaring programa sa iglesia at kung ano-ano pang mga karanasan. Okay. So kaya nga itong mga prinsipyong ito ay napakahalaga. Napakalaking tulong nito, ating pag-aaral na ito, na mayroong pagkakaiba na dapat natin sa alang-alang
na paghanda para sa mga yugto ng ating buhay. Kakaiba mula sa paghandang ginagawa ng mga taong nasa sanlibutan, yung hindi nakakabasa ng mga salita ng Diyos. Kaya nga kung ikukumpara natin, baka naman dahil sa medyo at is na tayo, dahil nananampalataya tayo sa Panginoon, parang kaya natin nang harapin ang anumang darating ng mga pagsubok. Kasi yung iba talagang pinaghahandaan nila, Pastor, yung pagpapakasal, pinagpahandaan yung pagpapamilya, pinaghahandaan yung pagtanda, at pinaghahandaan din yung kamatayan. Maraming plan yan. Di ba? So, at tayo naman, pinapakita rito sa mga binanggit ni Pastor Ilioma, sa bawat yugto ng buhay natin, dapat ay nadidevelop yung ating personal na kaalaman sa Diyos. Nadidevelop yung ating mabubuting mga habits at ganun din yung passion natin sa paggawa, sa gawain, sa misyon. ng ating pong Panginoon. Napakaganda nito. Subalit, ngayong sa pagkakataong ito, muli tayong makikinig sa mga katanungan ng mga kapatid. Entertainin natin muli ang ating mga kapatid na nais magtanong tungkol dito sa atin hong paksa. Ako po si Tina de Asis. Alam po natin na pag tayo ay mag-aasawa, kailangan nating isaalang-alang ang pananampalataya ng ating magiging kapartner, maging ang kanyang karakter. Ngayon po, ang aking pong tanong ay, kailangan din ba nating isaalang-alang ang health background ng ating magiging kapartner dahil sa dami ng mga naglalabasan ng mga sakit ngayon? Maganda yung katanungan nitong si Sister Christina Diasis na nagsasabing kailan daw ba natin sa pag-aasawa po ba, may kinalaman yung kanya sinasabi sa pag-aasawa, di ba sinasabi natin kanina dapat ay paghahandaan din ang pag-aasawa. Ngayon, ang tinatanong niya ay kailangan din daw bang suriin kung ano yung health condition ng iyong mapapangasawa, yung health background, baka may cancer. Ayan, Pastor, napakalinaw ang sabi ni San Juan dito. Sa kanyang ikatlong sulat ay mapapansin nyo sa talatang 2. Okay, 3 John chapter 2, Pastor. Ating basahin ang sinabi ni Juan dito. Ayan. Ikatlong sulat ni Juan, talatang 2. 3 John 2. Sabing ganoon, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ayan. Ang sabi rito ay ipinapanalangin niya na guminhawa, sa English ay ginamit doon, that ye prosper in health, na kayo ay guminhawa hindi lang sa katawan, kundi sa kalusugan. Ayan, Pastor. So dito ay sinasabi ni Apostol San Juan, hindi lang para sa karamihan, kundi pati sa mga mag-aasawa, dapat i-consider mo yung kondisyon ng iyong mapapangasawa. Naalala ko, hindi ko makakalimutan, pinayuhan ako nung aking isang kaibigan sa university, sa ating AUP na cook, sa cafeteria. Ang sabi niya ay, kung liligawan mo yan, kasi sinabi ko, meron akong gustong ligawan. Ang sabi ko ay, tandaan mo, yan ay namatay ang tatay sa leukemia. Yun namang nanay ay sa bone cancer. Ay gusto mo bang isa sa mga araw na ito ay ganun din ang maging product? Medyo nag-isip ako, Pastor. Bagamat gusto ko sana, pero dapat i-consider yun dahil ito ay isang bahagi ng pagpapasya na pwedeng bumago ng ating mga pagdidesisyon sa darating na bukas. At kapag i-imagine ko na yung nais ng Diyos, yung inasahan niya sa isang pamilya, isang masayang pamilya. Kaya napakahalaga talaga yung kalusugan. Okay. Kung gusto mong mapili ka, dapat ay healthy ka. Tama yun. Ako po, si Noemi MacLean. Sa kapanahunan natin ngayon, maraming mga kabataan na napapariwara. Ang tanong ko po ay ganito, dapat po bang isisi sa mga magulang ang paglaki ng isang bata na matigas ang ulo at di sumusunod sa payo ng mga magulang o ng ibang tao man? Ito namang tinatanong ni Noemi, ito naman yung may kinalaman daw tungkol doon sa pagpapalaki ng bata. Halimbawa, yung bata daw ay matigas ang ulo at hindi sumusunod sa payo ng magulang. Maganda yung kanyang katanungan. Dapat bang isisi sa
dapat bang isisi sa kanyang mga magulang? Unang-una sa lahat, Pastor, tayo, pati bata at kabataan, binigyan ng pagpasya. At responsible sila sa kanilang mga kapasyahan. Pansinin natin ang isang tagpo dito sa Juan 9, 1 hanggang 5. Ayan. Bagamat ito ay may sakit ang pinag-uusapan dito, pero yung pagiging liko at matigas ang ulo, isa ring klase ng sakit sa buhay ng isang tao. Ayan. Juan 9, 1 hanggang 5. Sabi po dito sa 1:9, 1 hanggang 5, at sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan at itinanong sa kanya ng kaniyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y panganak na bulag? Ayan. So, magpupus tayo doon, Pastor. Sino ba ang may kasalanan? Kasi yun ang tanong eh. Pagka matigas ang ulo at lahat, ang sisisihin ba ang magulang? Hindi. Kasi unang-una sa lahat, gusto kong idiin, mga batid, lahat tayo merong bent to evil dahil tayo'y makasalanan. Ang bata, kaya nga, ang pagdisiplina at pagtuturo ng magulang ay pantulong para yung bent to evil hindi lumabas at yung bent ng pagsunod, yun ang kanyang maranasan. So, pag tinatanong ay, dapat bang magulang ang sisihin dito? Kung yung magulang hindi niya ginampanan ang kanyang responsibilidad, Pastor, partly siyang sisisihin. Partly lang. Hindi pwedeng ituon mo na siya ang may kasalanan ng lahat ng nangyari dito sa batang ito at mga ugali niya. Partly dahil hindi mo ginampanan, pero yung bata merong sariling pagpapasya sa kanyang paglaki kung siya magbabago o mananatili sa likong daan. Ayon natin yung sa bandang huli merong sisisihin. Yan. Kaya nga, itong ating ibinabahagi mula sa mga prinsipyo ng Biblia ay ating ihanda ang ating mga sarili sa paraan ng pag-educate sa ating mga anak hanggat sila'y bata pa. Tama yan, Pastor. Mahalaga yung bagay na yon upang makatiyak tayo na sila'y lalaki na may magandang o mabuting impluensya. Okay, so walang dapat sisihin. Kung meron masisisihin, kung hindi ginampanan ng magulang, yung kanyang gawain, partly mayroon siyang accountability. May pananagutan siya sa Panginoon. Ako po si Sister Minnie Liera Agno. Katanggap-tanggap po kaya sa Panginoon kung ang isang tao na may malubhang sakit katulad ng cancer ay i-wish na lang niya na mamatay siya kaysa maging pabigat pa siya sa kanyang mga kaanak o mahal sa buhay? Ito naman, tanong mo, Minnie, na may kinalaman doon sa isang may karamdaman na terminal ang case, yung cancer. Kung ang wish niya ay mamatay na lang para hindi na maging pabigat sa kanyang mga mahal sa buhay, ay magiging katanggap-tanggap kaya sa Diyos yun. Ayan, Santiago, Pastor. Santiago, Kapitulo 5, 13 hanggang 16. Santiago 5:13 hanggang 16. Nagbabatabaga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin, natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya. Napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon at ang panalangin ng pananampalatay magliligtas na may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ipatatawad sa kanya. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Pastor, ang sabi rito, pag may sakit, bagamat ito'y terminal na, ay sundin natin yung payo. Magtiwala tayo pa rin sa Panginoon at ipatawag yung kanyang mga elder at mga pangulo sa iglesia na ipanalangin. Ito ang payo. Hindi yung ikaw ay mag-wish. Yung wish mo sana ay kung ano ang kalooban ng Diyos, yun nawa ang maganap. Pastor, yan. Dahil kung titingnan mo sa Kapitulo 4, Pastor, bumalik lang tayo ng isang talata doon. Santiago 4, ang talata ay 14. Santiago 4, talatang 14. ang sabing ganoon, kayo ngang hindi nakakalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papaw. 15,
sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin Yan. ito o yun. Kung luluobin ng Panginoon. Kung anong gusto niya, kung mamamatay na yung tao at kalooban nyo ng Panginoon, di tanggapin noong may sakit at saka noong sambayan. Hindi yung tayo'y nagwiwis. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. So sa makatwid, Mini, ang pinakamahalagang dapat natin gawin doon sa ganong mayroong karamdaman ay yung idalangin natin sa Panginoon. I-anoint natin, italaga sa Panginoon, at kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang hintayin natin. Tama yun, Pastor. Ay, nako, tunay na napakarami pa sanang mga katanungan na entertainin tayo, subalit wala na tayong panahon. Kaya nga bilang huling bahagi, Pastor, para sa pagbabago, anong masasabi mo? Ayan, Pastor, pinaghahandaan ang mga pagbabagong dumarating. Mula kapanganakan, pag-aasawa, pagtanda, kamatayan, pagdisiplina ng anak at mga apo, ito'y pinaghahandaan. Hindi po pwede ito na isang kislap matay, okay na. Hindi. Lagi nating alalahanin, mga kapatid, may bahagi tayo at yung mga pinag-aaralan ito sumusunod sa banal na kalooban ng Diyos. Yes, mga ginigilo namin mga kaibigan, nasaksihan natin ang ilang mga paulit-ulit sa kasaysayan sa Biblia. May mga karakter na nababasa natin ang kanilang pagkakamali paulit-ulit sa harap ng malaking pagbabago sa buhay. Sa kabila ng pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig at kapangyarihan, magiging mahirap ang pagbabago kung hindi nailagay sa ating puso at isipan ang kautusan ng Diyos. Dahil kung ano ang nasa ating isipan o laman ng ating puso, ito po yung magtutulak na gawin natin ang kagustuhan nito na mabuti man o masama. Kaya nga dito sa paghanda para sa mga pagbabago, napakahalaga na anyayahan natin si Kristo na maghari sa ating mga puso upang sa ganoon, sa bawat pagharap natin sa anumang mga pagbabago sa yugto ng buhay natin, magbibigay ito ng positibong impluensya sa atin pong pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikisa at pakikisama sa ating talakayan. Bago tayo manalangin, atin munang saksihan ang isang napakagandang awitin. Sa gitna ng hirap at alinlangan, kung saan tutungo ay di alam, tila ang himig mo ay di madinig, at parang kay dilim ng daigdig. Pagsubok na sa wari di makaya, pangamba, sakit at pagdurusa, laging nakamasid sa'yo ang Diyos. Kamay niya sa'yo'y inaabot. Magtiwala ka lagi sa Kanya. Mula ngayon ay di ka na mag-iisa. Siya lang sa habang panahon, sa tawag laging tutugon, laging magtiwala sa Panginoon. Bawat salita niya'y katotohanan, sundin ito'y pagpapalang tunay. Magtiwala ka lagi sa Kanya. Mula ngayon ay di
Siya lang sa habang panahon, sa tawag laging tutugon, laging magtiwala sa Panginoon. Magtiwala ka lagi sa Kanya. Mula ngayon ay di ka na mag-isa. Siya lang sa habang panahon, sa tawag laging tutugon, laging magtiwala sa Panginoon. Noon, kahapon at ngayon, bukas siya'y laging naroon. Laging magtiwala sa Panginoon. Laging magtiwala sa Panginoon. Maraming salamat sa napakagandang mensahe na dala ng awit na inawit ng atin pong kapatid. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa mga paalala na inyong pinagkaloob, na kami na inyong mga anak ay inyong pinapaalalahanan na paghandaan namin ang mga pagbabagong darating sa mga yugto ng aming mga buhay. Nawa sana, Panginoon, masumpungan nyo kaming handa, hindi lamang sa pag-aasawa, sa pagiging magulang, sa pagkakasakit at kamatayan, kundi handa kami na sasalubong sa pagparito ng Panginoong Hesus. Amen. Nawa sana, Pang Ama, igawad ninyo ang basbas sa bawat isa sa amin at tanggapin niyo muli ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga kinigiliw, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa ating talakayan. Sana'y sundan niyo uli yung susunod na serye. Napakaganda ng ating talakayan noon. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. Kasama natin si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.